Papasok pa lang tayo dito sa area na ito ay bumungad kaagad sa akin ng isang malakas na kaluskos na hindi ko maipaliwanag kung saan ba nanggaling yun. At ang pinagtatakahan ko dito, napakaiingay ng mga ibon na tila merong pinapahiwatig sa akin na wag na akong tumuloy. Bagamat, oh my god, ano yun? Itutuloy natin ang ating kwento. So this is bonus episode mga kalahi, kung saan pinuntahan ko at binalikan ko ang isang mahiwagang tuburan na matatagpuan dito sa Occidental Mindoro. Itong tuburan na ito ay talagang napakaraming kwento at napakaraming kababalaghan ang mga bumabalot dito. Gusto ko lang kayong ipasyal sa isang lugar dito na madalang puntahan ng mga tao, dahil kung makikita nyo, nandito tayo sa gitna ng isang malawak na kagubatan. At kung ano man yung mangyari sa atin ay walang makakaalam. Tabi lang po. Nakakagulat yung ingay ng mga ibon. Oh my goodness, ano yun? Oh my God. Ano yun? Oh my God. May tumakbo. Parang pusa siya. May tumakbo, ang bilis. Grabe. Sayang hindi natin nakita sa camera. Ito yung kinakatakot ko kapag nagdi-discover ako ng isang bagong lugar. Ano yun? May tumakbo. Nandito siya. Hindi na natin maabutan yun kung ano man yung nilalang na yun. Pero panigurado, nandyan lang sila nag-i-stay at sobrang dami nila. Kapag nandito ka, tila mabibing ka sa katahimikan ng lugar. Sabi nga nila, delikado yung mga gantong senaryo dahil kapag nasanay ka daw, babalik-balikan mo at hindi ka masasanay na sa sobrang ingay. Gaya ko. So ikikwento ko lang sa inyo mga kalahi, off camera. Hindi ko na kayang ipaliwanag lahat ng mga naririnig. May tuko. Hindi ko na kayang ipaliwanag yung mga naririnig ko. Kahit off yung camera, kahit wala akong vlog, madalas kapag mag-isa lang ako, naririnig ko yung sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng gabi, may naririnig akong mga boses ng lalaki, boses ng babae na nagtatawanan at tila sumusunod. Parang masaya sila. Pero kapag tinatanong ko sa mga kasama ko, wala silang ibang naririnig. May napapansin ba kayo? Baka meron sumusunod sa atin nang hindi lang natin namamalayan. Paki-comment na lang mga kalahi.
Sa gitna ng katahimikan na ito, maririnig natin lahat ng mga bagay at mga nilalang na naninirahan dito. Kayo nang bahalang humusga kung ano yung mga naririnig nyo. Tabi-tabi lang po. Tignan natin baka may ahas. Naalala ko dati, last time na bumalik ako dito. Ito yung lugar na sinasabi nila sa akin na meron daw namatay dito. Pero matagal na daw yun, hindi nila alam kung anong dahilan, kung anong kinamatay. Pero ang masaklap nun, nakita lang siya dito nang hindi na siya inaagnas. Sobrang tagal niya ng panahon na namatay, siguro mga 3 buwan na. At ang nakakatakot at nakakapangilabot doon, yung katawan niya ay nawawala, yung mismong ulo. So pasensya na kayo mga kalahi kung, oh my god, ano to? May mga daan ng mga baboy. Ito. May daan ng mga baboy. Baboy ramo. So indikasyon na may mga nilalang na maiilap dito sa lugar na ito. At may posibilidad na aatakihin tayo anumang oras na makita at matagpuan tayo. Kaya mag-iingat tayo kung sakaling mayroon man tayong mga nilalang na makita dito. Ay kailangan na nating lumayo para din sa ating kaligtasan. May napansin ako dito. May mata pero nakatagilid lang siya. Kanina ko pa naaninag mga kalahi, parang may sumusunod sa akin na hindi ko may paliwanag. Parang iba yung dating sa akin. So sana maging safe tayo. Malapit na tayo sa tinatawag na mahiwagang talon dito. Pero hanggang sa ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng kilabot at kaba dahil hindi ko alam kung ano yung ikahinanat na natin dito. Baka dito na nakatira yung mga dambuhalang ahas na sinasabi nilang nagbabantay ng mga kayamanan dito. Siyempre, sa pagpatuloy ng vlog natin, maraming salamat po sa lahat ng mga OFW na sumusubaybay at nanonood sa ating mga vlog at patuloy na sumusuporta sa ating mga sponsors. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko pong hindi kayang bayaran ang galak at saya kapag napapanood nyo kami. Kaya maraming salamat po. Sana pagpalain kayo ng Diyos at ilayo kayo sa sakit at kapahamakan at iingatan kayo. Naway sa pag-uwi nyo dito sa Pilipinas ay meron kayong madadat ng mas magandang buhay. At syempre sa lahat ng mga supporters natin na nandito lang sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na suporta sa aming mga vlog. Wala man po kayong maibibigay na tulong sa amin gaya ng ating mga sponsors, malaking bagay na po yung araw-araw nyong panunood sa aming mga vlog at hindi pag-skip ng ads. Pakiramdam namin ay isa na rin kayo at bahagi na kayo ng aming mga ginagawa. Kaya sa mga episode na ito, gusto ko kayong isama at gusto kong maramdaman nyo lahat ng mga bagay na nararamdaman namin. Ano man ito, gaano man ito kahirap, sana manatili pa rin tayong maging positibo.
Napakatahimik ng lugar. Ito na yung area o yung lugar na napakahiwaga at napakagandang lugar dati. Lalo na nung taglakas ng mga tubig. Dahil kung makikita nyo noon ito, talagang rumaragas ang tubig dito na sobrang lakas at talagang mamamangha ka sa ganda ng lugar na ito. Pero ngayon, ang napakaganda dito, hindi man siya nabuhay ay nanatili pa rin yung kanyang kagandahan, nanatili pa rin yung kanyang natural at likas na yaman gaya ng mga ito. Ito po ay ginawa na ng ating kalikasan sa sobrang tagal na ng panahon at paulit-ulit na nangyari ang pag-agos ng tubig dito, ay hindi na napigilan ang pagbuo ng mga formasyon na talagang kapag nakita mo ito ay mamamangha ka at magagalak ka sa sobrang ganda. Tabi-tabi lang po. May area dito na may mga kahoy na hindi ko may paliwanag. Sabi ng isang subscriber natin na si Ma'am Joy Iwaw Kalikasan Hunter Vlog, ito daw po ay ang mga mutya na tumubo na ng daan-daang taon na ang nakalipas. Pero totoo nga ba na daang-daang taon na ito, sapagkat yung mga lola ko ay nabuhay na dito at dito na rin namatay. Pero ito ay nananatili pa rin daw dito na hanggang ngayon ay nabubuhay. Ano to? Mga kalahi, may napansin ako dito sa area na to. Tila isang dambuhalang buto ng isang nilalang na naging bato. Ano po kaya ito? Fossilize po kaya ito? Ito po ba ay bato o buto ng isang dinosaur? Paki-comment naman po. Hihintayin ko ang comment nyo. Maraming salamat po. So gusto ko pa sanang ipagpatuloy ang pag-explore natin sa napakagandang lugar na ito. Pero bahagya na tayong nakaramdam ng kakaibang bagay at tila mayroong negative energy na tumutulak sa atin na wag na munang tumuloy dyan, sapagkat siguro mayroon ditong area na hindi muna papapasukan ng mga engkanto at ng mga elemento. So ang pakiramdam ko po ay napakainit, hindi ko maipaliwanag. Hindi ako kinakabahan, pero yung dating sa akin dito, parang mayroong mga taong takot sa akin. Parang may mga taong nakakakita sa akin at natatakot sila. Kaya pasensya na po sa lahat ng mga diwata, engkanto o mga elemento, mga nilalang na hindi natin nakikita. Pasensya na po. Sana ay maunawaan nyo ang aking pagpunta dito. Hindi ako pumunta dito para sirain ang inyong natural na lugar. Nandito ako para huminga. Gusto kong huminga sa kalikasan. So mga kalahi, maraming salamat po sa inyong panonood ng akin simpleng vlog na ito. Ayan. Ayan mga kalahi, maraming salamat po sa panonood ng aking simpleng vlog na ito. Harinaway mayroon kayong mga bagay at mga tinig na narinig dito sa area na ito. Paki-comment naman po kung ano yun. Kung ano yung mga tinig na narinig nyo. At re-reviewin natin yan. Aasahan ko po yan. Sa lahat ng mga OFW natin na sumusuporta sa atin, maraming salamat po. Sa lahat ng mga lokal na nanonood sa atin ngayon, maraming salamat po. Paano? Mag-iingat po kayong lahat and God bless.